Ngunit kapitan, bakit sa daong iyon pumunta ang mahangal na timonero? Sapagkat nakapababaw po roon, ginang. Bakit mabagal ang takbo? Bakit hindi tulinan? Sapagkat baka tayo maglagos sa mga bukiring iyon, ginang. Nalalaman mo ba kung ano ang kakayanan ng mga taong dalubhasa sa Agham Benzair? Hayaan sa lalawigan ng Puente del Caprico na ginawa na isa naming kapatid. Hindi natapos sapagkat pinintasan ng mga sinabi mong mga taong dalubhasa sa Agham. Ang pinagbabatayan nilang teorya, ang tulay ay may kahinaan, di matatag at mapanganib. Tignan nyo ngayon, nariyan pa rin ang tulay. Hindi pa rin nagigiba ng baha at dindon. Iyan! Yan talaga ang sasabihin ko. Yan Puente del Caprico, ang mga taong dalubhasa sa Agham. Yan nga talaga ang sasabihin ko, Padre Salvi. Ngunit, hindi nangangahulugang nawala ang gaanong katwiran na gaya ni Padre Gamora. Ang sama ay nasa lawak. Nangyari, wala ni isa mang maayos na lawa at kapulaang ito. Ang lunas ay nakapakadali. Totoong nagtataka ako kung bakit walang sinumang nakaisip nito. Ang lunas ay napakadali at walang magugugol na kahit isang perang humukay ng isang tuwid na kanan mula sa Lawa hanggang Maynila. Sa madaling sabi, magbukas ng bagong ilog at sarhanan dating ilog Pasig. Makatitipid ng lupa, mapapadali ang paglalakbay at may iwasan ang pagbabara ng buhangin sa ilog. Isang panukalang Yankee. At ang salaping ibabayad sa mga manggagawa. Hindi kailangang bayaran, gamitin ang mga bilanggo. Hindi makasasapat ang mga bilanggo, Ginoong Simon. Kung ganon, pakilusan ng mga buong bayan, matatanda, kabataan at mga bata. Pagtrabahuin sila ng 3, 4 o 5 buwan sa halip na 15 araw sa palitang paggawa. Papagdalhin sila ng sariling pagkain at kagamitan. Tingnan ninyo, bago simulan ang mga sawain. Sa daungan, nagharap ako ng isang panukulang orihinal. Madaling gawin, makabuluhan, at matapid upang linisin ang putik at buhangin sa gulot-guluran ng lawa. Ngunit hindi tinanggap sa dahilang hindi ito makapagbibigay Nito. nito. Maaari bang malaman ang inyong panukala? Kung walang panganib ay ibig ninyo akong magsalita at kapag mayroon ay tahimik kayo. Nakita na ba kayo ng pato? Palagay ko'y nakapamaril ng mga iyan sa lawa. Hindi ang patong bundok ang ibig kong tukuyin. Ang tinutukoy ko ay mga itik na inaalagaan sa pateras at pasig. Alam mo ba ang ipinapakain sa mga ito? Mga susong maliliit. Hindi mo kailangan maging indio upang malaman yan. Kailangan mo lang gamitin ang iyong mga mata. Tama, maliliit na suso. At alam niyo ba saan nakukuha ang mga ito? Kung matagal kang namalagi sa lalawigan tulad ko, malalaman mong nakukuha ng mga iyon sa gulod-guluran, kahalo ng mga buhangin. At ang inyong panukala? Iyan ang tutukuyin ko. Pipilitin ko ang mga baying magkakanugnog at malapit sa gulod-guluran ng buhangin na mag-alaga ng mga itik. Makikita nyo kung paano magpapalalim sa gulod-guluran ng mga buhangin ang mga itik. Sisisirin nila ang mga suso. Iyan ang panukala ko.
Mapapahintulutan ba ninyo sumulat ako ng lat, lathalain ukol dito? Kakaunti nagang nag-iisip sa bahay ito. Ngunit Don Custodio, kung lahat ay may mag-aalaga ng itik, nadami ang balut. Nakakadiri, bayaan na naman ninyong matuyo ang gulod-guluran. Ilang araw sa inyo, Basilio. Ikaw ba ay pauwi na at magbabakasyon? Ganoon na nga po, Ginoong Simeon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan. Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit, Ginoo? Hindi pa po ba kayo nakakarating sa kanilang bayan? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan. Dahil ang mga tao doon hindi naman bumibili ng mga alahas. Pagkakatanda ko, mayroon ngang opyo noon. Tama, meron nga. Ngunit ito hindi Sige, gaanong Nasa. napapansin dahil abala ng marami sa pag-aaral. Maiba ako. Kamusta na nga pala ang itinatatag ninyong Akademya ng Wikang Kastila? Handa na po ang lahat. May mga guro na po at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti kung ganun. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Mauna na ako sa inyo. Kailangan ko na pumunta sa itaas. Maiwan ko na kayo. Inay, matagal ko na pong hindi nadadala ang iyong kwentod. Naalala ko pa kung anong klaseng trahedya ang nangyari sa atin noon. Buti na lang ay nakilala ko si Kapitan Tiago sa Maynila. Ilyo, Wala pa. Basilio, papatirayin kita sa amin at pag-aaralin sa San Juan de Letran. Maraming salamat po. Mag-aaral po ako ng mabuti upang bayad sa iyong kabutihan, Kapitan Tiago. Aba, Basilio, napakagaling mo. Pagbutihin mo yan at magiging magaling kang doktor balang araw. Opo, makakapagtapos na rin po ako ng medisina. Kapag natapos ako, papakasalan ko si Huli. Inay, sana nandito ka at nakikita mo ang katuparan ng aking mga pangarap.